Ang kahulugan nito sa mangyayari sa mga panahong magaganap bago ang wakas. Ito ay isang mensahe at babala para sa atin. Kung ikaw man ay matagal lang natutulog spiritually, kailangan mong gumising dahil ito ang magaganap. The theory about the Antichrist, claiming to unite the world with single authority, single government, and single religion. Tawag sa kanya ay Antikristo, lalapastangan at mangunguna pagdating po sa one world religion, one world currency, and one world government. Ang Antikristo nalilitaw sa huling panahon. Una, siya ay magpapakita na siya ay mabuti. Ito yung charismatic nature ng Antichrist, yung makukuha niya yung atensyon ng mga tao papalapit sa kanya. Hindi lang para sumunod sa kanya, kundi agawin niya yung pagsamba ng mga tao sa mga kinikinilala nilang Diyos. Pangalawa, dito siya magpapakita ng kanyang totoong nature, ng kanyang totoong agenda. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga tao. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. He has direct opposition in Christ. He will oppose Christ. He will persecute and kill, torture the follower of Christ. Hinayaan din ng halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos at binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Kung tatanungin mo kapatid kung sino yung Antikristo sa panahon natin ngayon, yun talagang mangunguna sa one world religion, one world government, one world currency. Walang direct na tinutukoy ang Biblia kung sino yon, pero yung mga katangian ay naririyan. Pwedeng siya ay political leader, napakagaling po sa mga strategical pakikipaglaban at pag-conquer sa mga bansa. Pwede rin po siya na religious leader. O kaya naman famous at pinakamayaman. Ikaw, sa tingin mo, sino ang Antikristo na lilitaw sa huling panahon? Pangalawa, the mark of the beast and the seal of God. Unahin natin yung mark of the beast. Mark of the beast ay 666. Nakalagay yan sa Revelation. Yan yung numero ng Antikristo at ni Satan na itatatak sa mga tao. Symbolical or literal, pero magaganap po. Kasi sa panahon natin, kitang-kita natin yung mga pwedeng gamitin ng mga system. Barcode, tattoo, chip implantation, pwede pong gamitin yan. Yung AI, yung technology, pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Ang pagtatatak ng numero ng halimaw sa mga tao, it's not just an economic control. It's a public declaration to worship and submission to the Antichrist. Kailangan dito ang talino upang manuwa ng kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Para naman sa seal of God, meron palatandaan na makikita po sa kanilang forehead. Hindi mark of the beast, kundi selyado ng Panginoon sa mga tribulation saints, doon po sa tribulation period. Pagkatapos nakita ko ang tupa na nakatayo sa bundok ng Zion. Kasama niya ang 140,000 tao na nakasulat sa noon nila ang pangalan ng tupa at ng kanyang ama. The seal of God is not just a seal, mark of a divine protection and identification from God, ensuring the faithful will remain, that offers hope and security sa tribulation period. Naniniwala mga eschatology sa mga huling panahon na magaganap pagdating po sa tribulation period sa mark of the beast, sa lahat ng merong tatakpo ng numero ng halimaw, the 666 sa noo at sa kamay, sila po yung tatanggap ng lahat ng salot. Pero meron pong i-spare ang Diyos sa lahat ng may seal ng Panginoon. Ito yung seal of God. Ito yung protection ng Diyos doon sa mga tribulation saints. Ito yung huling labanan na magaganap sa buong mundo. The Battle of Armageddon. The battle between Jesus and Antichrist. Revelation chapter 19 verse 11 hanggang 16. Pagkatapos nakita kong nabuksan ng langit at may puting kabayo na katuyo roon. Nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo sapagkat matawid siyang humatol at makipagdigma. It symbolizes the word of Jesus is powerful and effective in executing divine judgment. The final confrontation, the representation of the word of God which powerful and penetrating. The sword symbolize as judgment ng Panginoon, yung lumalabas na tabak
sa bibig ng kordero. Doon sa nakaupo po sa puting kabayo, the complete defeat of evil. Spiritual lesson mga kapatid, as a believer of Christ, continue to be faithful sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa huli, matagal na pong talunan ang gawa ng kaaway. Tinalo na ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, sa ating paglilingkod, darating sa point na tayo ay manghihina, tayo ay masasaktan, sisiraan ng loob. Tatandaan nyo po, matagal nang talunan ang gawa ng kaaway. Tinalo na ng Panginoon, ng kordero ng Diyos, ng hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Sino po yun? Yun yung ating pinaglilingkurang Panginoon. Pang-apat, the second coming of Jesus Christ. Bago po yung Battle of Armageddon, ito po yung hudyat muna. Yung pagbaba, pagre-reveal ng Panginoon sa buong mundo na makikita siya ng merong kadakilaan at kaluwalhatian. It's not a secret. I-reveal ng Panginoon ng kanyang sarili sa lahat ng mga hindi naniwala at nagmak sa kanya. Papakita niya kung sino talaga siya. Kung siya nakita o sinimbolize na tupa, kordero sa first coming na siya ay pinako sa krus upang tayo itubusin, second coming of Jesus Christ, siya po ay hahayag na the Lion of Judah. Pagkatapos makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik at maghihinagpit ang lahat ng tao sa mundo dahil dito at makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay, ang isang kapangyarihan o ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa malakas na tunog ng trompeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Meron daw pong maghihinagpis. Bakit po? Sa hirap ng nararanasan nila. Nung itinakwil nila ang Panginoon, inabandonan nila yung pananampalataya nila sa Panginoong Hesus. Sa pag-reveal ng Panginoon po mula sa alapaap, galing po sa trono ng Diyos, makikita nila na totoo pala, kaso huli na. Kasi lahat na may tatak po ng Mark of the Beast ay mapupunta na sa impyerno. Ito po yung pinakahihintay ng mga mananampalataya. Opo, pwedeng mauna tayong mamatay bago ang rapture. Ito yung tiyak na sa kanyang mga likod, yung mga pinili, yung mga naglingkod sa Panginoon. At ito yung pinakahihintay. Kaya po, marami po ang tatangis pag nakita ang Panginoon. Maraming nagmak, maraming itinakwil, maraming lumalait sa pangalan ng Diyos. Maraming sinasabing hindi siya Diyos. Pero pagdating ng second coming of Jesus Christ, He will reveal Himself, great power and authority. The question is, are you ready?